28 taon na si Adelina sa Kuwait bilang therapist nang magpalabas ng panukala ang Kuwait na pauwiin na ang mga banyagang nagtatrabaho doon na may edad na 60. Nalungkot lang ako. Doon ko kinukuha yung ikabubuhay. Pero dahil nagdasal ako sa Diyos na sabi ko nga, ihanda niya yung lahat-lahat. Nakapaghanda na si Adelina para sa kanyang pagre-retiro. 2 beauty salon ang naipatayo niya. Pero sa kasamaang palad, bigla itong kinailangang ipasara. Mahirap pala yung magkaroon ka ng negosyo na hindi ikaw yung nagmamanage. Kasi puro labas, wala namang pasok. Bagamat may pangamba, hindi nawalan ng pag-asa si Adelina. Parte ng paglilingkod niya sa Panginoon ay ang pagtulong. Mula pa 2013, nagbibigay na siya ng donasyon sa Operation Blessing. Talagang pag ako nanonood, yung bang parang may nababago sa akin, parang may nangungusap sa akin, sa mga napapanood ko. Lalo-lalo na doon sa Operation Blessing. So sabi ko, Lord, gusto kong maging party sa ginagawa ng Operation Blessing. Nag-donate agad ako ng 10,000 pesos. Hindi nakalimot si Adelina sa mga pangako ng Panginoon sa kanyang salita. Yun yung verse na yun ang pinanghawakan ko. No? Jeremiah 33:3, sabi nga, call unto me, and I will answer you and show you great and mighty things that you didn't know. Napatunayan ni Adelina na tapat ang Panginoon sa kanyang mga pangako nang may nagbukas na oportunidad sa kanya upang kumita. So yun yung hiniling ko kay Lord na, Lord, hihilingin ko sa iyo na bigyan mo ako ng magre-rent na pangmatagalan. Hindi ko akalain na ang express padala, sila yung nakakuha. So lahat ng mga kasama ko doon na may mga stall, sabi nila, uy, ang galing-galing mo naman, ang nakakuha ng pwesto mo, alagang lifetime na yan. Iba't ibang pagpapala pa ang dumating, isang sasakyan ang kanyang nabili at isang food business. Very thankful ako kay God. Yun lang talaga, sabi ko, Lord, sa lahat ng kabutihan niyo na ginawa niyo sa buhay ko, sabi ko, wala na akong ibang maisusukli sa inyo kundi yung laging araw-araw na pasasalamat sa Kanya.